Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Mr. J. Sonsa tungkol sa isang kontratista ng mga flood control projects na yung kumpanya niya, kontraktor niya ay napangalanan na number 2 and number 3 sa listahan ng top 15 contractors. Ito. Sino siya? What is the because? Her full name is Zizara Rowena Diskaya, but she is better known as Ate Sara. Sara Diskaya was catapulted to national prominence when President Marcos Jr. made a public list of 15 contractors who cornered one out of every 5 flood control projects of his administration since 2022. Two of them, Omega and Alpha Construction and St. Timothy Construction, are among the top 15 who accounted 100 billion in contracts. Both are owned by Sara Diskaya and her husband, Pacifico or Curly. She also owns a third construction company, St. Gerard. Okay? So, Omega Alpha at saka St. Timothy, pangatlo St. Gerard. Grabe. Now, people are asking, who is Sara Diskaya? How did she manage to corner such a huge amount in contracts from DPWH? So, ito na, pasabog ni Mr. Jason sa kanya ito, sinishare ko lang. I'm not sure kung totoo ito. So, disclaimer, wala akong proof. Si Mr. Sonsa, I don't know kung bakit niya sinabi ito. Bakit ang daming kontrata ni Sara Diskaya? The short answer, sabi ni Mr. Jason sa, she is the favorite contractor of House Speaker Martin Romualdez. That's the reason her two companies were numbers 2 and 3 in the list. Sara Diskaya is the best illustration of how closeness to Romualdez could be so profitable. With his complete control over massive sums of pork barrel, Romualdez possessed the Midas finger. Anybody touched or pointed at by his finger becomes wildly rich. Diskaya has indeed come a long way from being a chambermaid's daughter to becoming one of the richest contractors in the country. Ito ang family background ni Diskaya. She was born in London to a mother who worked in a hotel as chambermaid and a father who was a waiter. She is a dual citizen holding both British and Philippine passports. For Pasig City Mayor Vico Soto, Diskaya was the super rich businesswoman who challenged him in the May 12, 2025 elections but failed despite the tons of money she put into her campaign. Yet, there is another controversy. Wag na natin itong controversy. Immediately after Marcos Jr. revealed the ghost flood control project list, Soto posted an open letter in his Facebook page. Nabasa ko ito, si Mayor Soto. Dear Pasigueños, this morning, sabi niya, PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas. Grabe. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during SONA, mahiya naman kayo. Mantakin nyo, pangunahing kontratista ng bilyones,
hindi nagbabayad ng tamang buwis sa mga local government at deklarado na zero ang kinita. Check it out with Pasig City Treasurer's Office. Yun ang bio. So magbasa tayo sa mga comments, ano? Ulitin ko si Mr. Jason sa ang nag-akusa na paboritong kontraktor ni Speaker Martin Romualdez, itong si Sara Diskaya. Ako naman, ngayon ko lang napag-alaman yung konti niyang background. Okay, comments. Christina Kabasag. Attention BIR, these companies must be top paying taxes due to large projects being handled all over the country. If not, there must be something amiss. Joy Sherbo. Grabe talaga, walang awa sa mga tao, mga korap, kaya talaga ayaw nyo maupo ang Duterte dahil mawawalan kayo ng negosyo sa korupsyon. Rosa Jose, konektado pala kay Tamba. Mabuti na lang maayos mamuno si Mayor Bico at mahal siya ng taga-Pasig, kaya kahit pa umulan ng sul mula sa kalaban. Yes, saludo ako dito kay Mayor Bico ng Pasig. Yan ang mga good governance mayors. Bico, Soto, Benji Magalong, Benamin Magalong sa Baguio, Lucy Torres sa Ormoc, sino pa? Marami pa. To me, I consider Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. They are good governance mayors. So, may pag-asa pa. Although maraming politiko na bulsa lang inuuna, mayroon ding mangilan-ilan na totoo ang serbisyo sa taong bayan, itong mga mayors na ito. Okay, so ano ang kahihinatnan itong flood control project controversy na ito? Maganda na yung nasimulan ng Pangulo, nag-expose na siya, ito na lang, follow up o follow through. Sino ang mag-iimbestiga? Huwag lang kamera. Independent body chaired o headed by Mayor Magalong. Yan na po ang pinaka-the best. Or Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Okay, salamat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa among saging nga lakatan. So, karon nakita na gyud nako nga ang among saging nga lakatan namunga na kini ang among unang tanom nga lakatan. So, kini namunga na apan hapit namin namo ni mabaligya kining una namo nga tanom nga naanay bunga. So, mao ni ang among saging nga lakatan nga wala sukad ginaabunuhan apan namunga tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. So karon na ami kaduha nga tanom nga saging nga lakatan nga ginaabunuhan. So atong bisitahon kay kini wala man ni sukad ginaabunuhan hangtod nga kini namunga. So padayon lang mi ani sa paghinlo. Ug karon mao na ni among saging lakatan nga ikaduha nga mao ni ang among saging nga ginaabunuhan. So maayo na gid ang tubo gawas nga hinlo pod ang among saging nga lakatan og hapit na pod siya mamunga tungod kay mga tagas na og dagko na pod. So mag-abono mi karon nining among saging og karon naka-abono mi sa among lakatan nga saging. Og ingon ani namo sa pag-abono amo gyud tabunan ang punuan sa kape sa pag-abono. O karon gawas namo sa pag-abono namo sa among lakatan. So niya na pod mi sa among kapihan. So mao na ni siya gawas sa lakatan nanon pod mi og kape kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. So mao na ni ang itsura sa among kape nga isa na kabulan. So maayo gyud nga tubo niya. Kining among kape nga 700 tanan gyud ingon ani buhi gyud tanan. So makita pod namo nga naa na isa nga sa among kape.
O karon salamat kayo sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa YouTube sa padayon sa inyong pagsuporta sa among pagpananom. Ang Ginoo mo'y magapanalangin kaninyo. God bless.